Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, breaking news. Nako po, heto na, bagong pasabog ni Chis Escudero. Senado ang masusunod na taranta ang Kongreso. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe, yan, sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago natin i-play ang video ito, nako eto mga kababayan, pakinggan po muna natin itong naging reaksyon or naging sagot ni President Bongbong Marcos Jr. patungkol po dito sa pangunguna ng kanyang anak na si Sandro Marcos, mga kababayan, patungkol po dito sa pirma, no? For impeachment of Vice President Sara Duterte. Eto mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon ang kanyang sagot. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he So yan mga kababayan, humingi pala ng payo, no? Advice itong si Sandro Marcos. So yan. Ibig sabihin lang yan mga kababayan, yung naging desisyon, no, ni Congressman Sandro Marcos ay parang yun na rin yung naging desisyon ni President Bongbong Marcos Jr. Kung ganon, eto nakakatawa. Kung ganon, mga kababayan, nasaan po yung sinasabing ayaw niya ng impeachment against Vice President Sara Duterte? Di ba parang niloloko lang ang mga ordinaryong Pilipino? Ha? Dito po sa kanyang mga pahayag. Ibig sabihin, pambubudol lang. No? Siguro ko, pambubudol lang yon para rin doon sa, sa rally ng INC, no? Para pakalmahin yung rally ng INC. No? Yun po yung nakikita kong medyo dahilan. No? He said, you know, mukhang magpipirmahan na. What's your opinion? What I should do? And I told him. I said the process is begun. It has parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, etc., additions. So yan mga kababayan, pero iba po kasing nakikita, no? Ha? Iba po ang nakikita ng mga ordinaryong Pilipino dyan sa ginawa ninyong yan, no? Yang una, ayaw nyo munang i-impeach. Pero yun pala, may tinatago kayong lihim, no? To really impeach Vice President Sara Duterte. Ano ba ang pinupoint natin dito? Wala pong isang salita. Sa bagay, noon pa man, wala na talagang, di ba? Noon pa man, wala nang isang salita. Kaya hanggang ngayon, wala pa ring isang salita. Di ba? Kung ayaw mo, ayaw mo. Pero kung gusto mo, sabihin mo, wag mo kaming lokohin. Di ba? Para kami din, yung mga, kumbaga yung mga undecided, no? Kung dyan sa inyo or hindi sa inyo, kung kakampi sa inyo or hindi kakampi sa inyo, makapag-desisyon agad, no? Yung mga nag-aalangan na mag-desisyon dahil sinabi nyo nga, no? Na we're not for impeachment. Sabi nyo, di ba? Hindi kayo para sa impeachment. No. Yung mga tao na undecided, syempre, papanigan kayo, di ba? Papanigan kayo. Pero ngayong ganito ang nangyayari. Parang ginagawa nyo na lang laro-laro, no? Yung sasalita nyo sa taong bayan. Wala kayong isang salita eh.
Hindi kayo tumutupad. Yan na lang yan. Hindi kayo tumutupad sa mga sinasabi ninyo. Kung may sabihin man kayo, halos lahat, no? Kabaliktaran po ang ibig sabihin ninyo. So, ano ba ito? Reverse psychology ba ito? Diba? Hindi naman uso sa Pilipinas yan eh. Diba? Sa bagay, wala tayong mga ano sila eh, New Yorker, diba? Sabi nga ni First Lady, New Yorker daw sila eh. Wala na mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, no? Ngayon, nalaman na natin ang katotohanan sa likod ng pagpirma ni pangunguna ng pagpirma ni Sandro Marcos diyan po sa impeachment na yan. So, may basbas pala, no? Ng kanyang ama ang kanyang ginawa, which is against sa sinasabi naman ng kanyang ama. Ang gulo, no? Ang gulo ng pamilya nyo. Ha? Sasabihin yung ganito, iba ang gagawin nyo. Ang gulo-gulo nyo talaga, nambubudol na naman kayo. Okay mga kabayan, ano po ang inyong reaction? I-comment nyo na lang at eto na nga. Simulan na po nating panoorin at bigyan ng comment ang video nito. Ito po sinabi po ni Chis Escudero na wala pong session, no? No session, special session for trial. Talagang junto po, pinagmamatigasan. Pinagmamatigasan po ni Chis Escudero na wala pong magaganap na special session para po sa meron po pwede pong manawagan na special session pero hindi po para sa impeachment. At pinangangatawanan po ni Escudero na tanging si ano lang po Senate lang po ang dapat, no, na magpasya sa impeachment. Wala nang iba pa. Sa Ito rin mga kababayan, no, magtataka rin tayo dito kay Escudero. No? Baka kasi, eto naisip ko lang bigla, etong pagdedesisyon niya ngayon, medyo matigas siya ngayon, di ba? Alam naman natin, ilang beses nangyayari yan. Sa simula, matigas talaga, no? Very, very firm, no? At the end of the day, yun, bibigay rin pala. Bakit? Kasi, nag-usap na sila ni President Bongbong Marcos kasama si First Lady, di ba? Noong mga panahon na yon, no? Ngayon kaya, mga kababayan, ganun pa rin ba kaya ang magiging desisyon ni Senate President Chis Escudero? Kung sakasakaling mag-usap po sila, no, ni President Bongbong, ipatawag, mag-ano na siya, family gathering, yan. Diba, uso naman yan sa kanila, di ba? Yung kasama yung pamilya nila, kakain sila sa palasyo, sa Malacanang, kasama po yung pamilya ng First Lady, ng First Family, at saka sila. Paano kung mangyari ulit yan at mag-usap ulit sila? Di ba? Nangyari na po kasi yan eh. Di ba? Yan ang aabangan natin kung talagang matigas ba talaga itong si Senator Chis Escudero. Sabi ni Escudero, ito po maganda yung pagkaka-deliver ng balita na to ng Manila Times. Escudero issued the statement a day after President Ferdinand Marcos said he was open to calling a special session if senators requested one. Yan po sabi ni ni President Marcos. Pag ako po ay humingi, pag humiling po yung Senado na mag-special session, okay sa akin yan, sabi ng Pangulo. Ibig sabihin, pinahihiwatig niya Chis Escudero na manawagan ka ng special session. Yeah? Pero nakapagbitaw na si Chis Escudero na junto. At binigyan po niya yan ng katwiran. Under the law, tatlo lang po yung pwedeng manawagan ng special session. Senate, President, Speaker of the House, tsaka Presidente ng Pilipinas. Pero, yung ayon po sa ating konstitusyon, hindi po pwedeng manawagan ng special session for the purpose ng trial o yung impeachment trial. Yan po sabi po ng abogadong si Chis Escudero. Kasi abogado naman to eh. O marami ring abogado na kinokontra si Chis.
Pwede raw siyang manawagan. Ang problema nyo, hindi kayo Senate President. Tama, pareho kayong abogado ni Chis Escudero, pero si Chis Escudero magpapasya sa Senate. Si Chis Escudero kasi ay Senate President. Ngayon, eto po tanong. Very obvious na, no, na hindi lang makahalata si Chis Escudero. Na gusto ng Pangulo na magkaroon ng impeachment trial na. Kaya na-stress itong mga congressman natin. Di ba? Bakit sila na-stress? Alam nyo, ang dapat ma-stress kasi pag ang tanging paraan para mapigilan na maging Pangulo si BP Sara, impeachment. Sa botohan po, walang mananalo kay BP Sara. Ginawa nyo na nga lahat eh. Number 1 pa rin eh. Sinong ipantatapat nyo? Imposible naman nagpakahirap si Martin. Huwag na tayo magbulahan. Nagpakahirap si Martin. Ang daming plano, ang daming plot. Tapos ibibigay lang kay Rapi Tulfo yung laban. Hindi ako naniniwala na si Rapi Tulfo magiging pambato ng grupo na yan. Bakit takot sila na hindi na maging presidente uli si BP Sara? Alam nyo na kung bakit. Sa dami na lang ginawa, yung mga direkta. Yung nakikipaghamunan kay BP Sara, sa tingin nyo hindi kakabahan? Nakalimutan nga lang nila, hindi naman po bingatibo yung mga hindi naman bingatibo yung mga Duterte. Kahit na anong paniniraan nyo sa mga Duterte, wala po silang pakialam kung gusto nila maglingkod. Pero, siyempre, meron po silang hindi kayang palagpasin. Pag nanakaw sa gobyerno. Tapos na po ang maluligayang araw ng mga magnanakaw. Ang balita at ayon kay Pangulong Duterte, mas malupit sa kanya to si BP Sara. Kung nalupitan na tayo sa pamamalakad ni Duterte, tatay, eto po, ibang klase to, seryoso to pagdating sa sa mga korupsyon. Tigil ng korupsyon. Yung galit din siya sa komunista. Titiyakin niya na tapos na yung insurgency problem natin. Takot yung mga yan, mausig. Abogado, bata pa, palaban. Si BP Sara. Delikado talaga sila lahat pag naging presidente si BP Sara. Kaya stress sila kasi alam nila sila yung oras ang hinahabol nila. Oras ang hinahabol nila, nakataya na sila. Alam na ng taong bayan na sila ay pumirma. Kawawa po yung mga taga Mindanao na congressman. Talagang direkta mga tao nagagalit sa kanila. Tapos sasabihin ni Gadon, ito nakakatawa si Gadon. Ito sabi ni Gadon, nakakatawa ang sinasabi ni Atty. Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Tama po, di ba? Naku, napakalakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Alam mo, Minsan itong si Gadon, mga kababayan, di natin maintindihan, no? Siya pa naman yung pauso ng bobo, no? Pero parang ngayon ang lumalabas siya pa ang mas bobo, no? Saan ka ba naman nakakita ng mas presidente na mas maliit pa ang boto kaysa po sa vice president? Tapos ngayon, babalik ta rin ni Gadon, parang hindi tayo nasa isang lugar lang, no? Parang ang akala ni Gadon, nandun po tayo sa Mars, di ba? Sa ibang planeta tayo. At siya lang ang nasa Pilipinas. Or baka, baliktad, no? Itong si Gadon ang nasa ibang planeta, di ba? Kasi hindi niya alam ang nangyayari dito po sa ating bansa. Kaya tumigil ka na, Gadon. Nako po. May naniniwala pa ba kay Gadon? Sige nga, pa-comment nga po ng mga naniniwala pa dyan kay Gadon.
At kung hindi ka naman naniniwala, ano ang masasabi mo dito sa mga pinagsasasayan? Nabubulol na tayo, ha? Dito sa mga pinagsasasabi, yan. Ni Gadon. Nakakainit ng ulo itong si Gadon, mga kababayan, no? Pera ng taong bayan ang pinaswesweldo sa kanya, pero hindi natin alam kung anong ginagawa. Mag-report ka naman, Gadon, ng iyong ginagawa dyan sa poverty alleviation. Biro mo, ginawan ka pa, no? Ng sarili mong departamento ni President Bongbong Marcos Jr. just only for you to compensate, no? Pinasasahod ka lang ng taong bayan tapos ganyan ang ituturing mo kaming nasa ibang planeta. O baka ikaw ang nasa ibang planeta at hindi mo alam ang nangyayari dito sa ating bansa. Diba? May nag-comment ka, mga kababayan, sabi niya, nako, sayang lang talaga ang pinasweldo natin dito kay Gadon, no? Kay Gadon Ob. Di ba? Totoo naman eh. Hindi natin alam kung ano ang ginagawa ni Gadon to ease, no? Para maibsan yung poverty kasi nasa poverty siya eh, no? Poverty secretary po siya ng Department of Poverty Alleviation. So, tungkulin po ni Gadon na iangat ang bawat isang ordinaryong Pilipino na mahirap pa sa mahirap, no? Iangat niya 'yan. Pero ano bang project ni Gadon, ang programa niya, no? Hindi natin makita yung mga programa ni Gadon. Sana isang araw, no? Baka kaso paano mangyayari 'yon, no? Yung utak ni Gadon, sinasabi niya na imahinasyon lang ang kahirapan sa Pilipinas. Wala nga. Paano pa 'to magtatrabaho ng maayos kung ganyan po ang mindset, no? Nandito sa Pilipinas, napakaraming mahihirap. Sasabihin ni Gadon, imahinasyon nyo lang yan. Ikaw ang sekretary ng patungkol sa mahihirap. Tapos sasabihin mong imahinasyon lang namin yan. No? Grabe ka, Gadon. Dapat talaga sa'yo, wala, tumigil ka na. Sayang lang ang tax na binabayad namin na pinasweldo sa'yo. No? Ang mahal-mahal pa naman siguro ng talent fee mo. Tapos, yan lang ang maririnig namin sa'yo. Imahinasyon lang ang kahirapan dito sa Pilipinas. Go ka talaga. No? Gadon, no? Wala na yung mga kababayan. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. O ito, Gadon, pakinggan mo to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.